Hi guys! Kamusta kayong lahat? And ay na-miss ko kayo. It's been a while since nakapag-vlog ang mama ninyo kasi naging busy kami for this past few days kasi lumipat kami ng husband ko ng pwesto ng barbershop. So ikikwento ko sa inyo later kung bakit kami lumipat ng pwesto. And for now, mag-aano mo tayo. Sit down videos muna tayo guys kasi wala tayong masyadong activity for today kasi pinagpahinga ako ng husband ko kasi we've been very busy for the past days na sa pag-aasikaso ng pwesto niya doon sa bago naming nilipatan. So yun guys, it's been a while since hindi nakapag-vlog ang mama ninyo, and today it's very hot here in Bacolod City. 40 degrees 40 degrees Celsius. So today, Tuesday, walang pasok ang mga bata. Kinancel ni Mayor Alvi ang class, but sa college merong pasok, tapos on some other school may discretion naman kung kailangan pumasok ng mga bata, like for example yung iba is exam week nila, so hindi na kailangan ma-postpone as long as yung environment is hindi ganun kainit. So okay naman kasi yung ibang private school dito is meron silang aircon sa classroom nila. So okay lang na meron daw silang pasok, lalo na kung may exam week nila. So yung anak ko is intramurals nila ngayon, pero senior high school na siya, so it's okay. Kaya niya nandalin yung sarili niya. Intrams nila ngayon sa school, so wala sila sa loob ng classroom, and it's okay, ang classroom din naman nila is aircon. So yun guys, maglalabas sana ako ngayon, kaya lang yun nga, super init kasi diba doon sa nilalaban ko, sa nakikita nyo mga previous vlog ko, is doon sa vacant lot namin, masyadong mainit, so hindi muna ako naglaba kasi baka mamaya may time kasi na pag nasusobrahan ako ng sa init, sumasakit ang ulo ko, tapos napupunta sa umaatake yung migraine ko. So pag gano'n na nangyari, wala na naman akong magagawa buong araw kundi matulog lang. So yon, sabi na asawa ko is take a rest na lang muna, and diyan ka na lang muna sa iyong printing shop, yung internet shop ko. So yun, okay naman kasi may mga nagpapaprint, may mga nagpapaxerox, hindi naman ganun Tapos ang ibang business ngayon is medyo, alam niyo yun, yung mahina. Meron kasing tinatawag sa business world na na ghost month, or yung ghost days, na talagang ang hina ng business. So ngayon ganun, medyo mahina yung business, pati sa online ko hindi ganun karami ang ngayon ang nag-order, not like nung last month, January, February, sa isang meetup ko nakakaano ko 10 orders, pinakamababa na yung 5 orders, pero ngayon pa isa-isa, 2, 3, ganun. So, it's okay. It's natural sa business yung ganon. Pero, darating din yung time na biglang bawi siya, di ba? So, yun lang, ganun lang. May ups and downs ang business. Yun talaga yung kakaharapin ng isang businesswoman, businessman, yung time na ganito. So, yun lang guys. Yun na, kaya sit down videos lang tayo. So, yun na nga, ikikwento ko sa inyo kung bakit kami lumipat ng barbershop. Kasi, parang na rin to, tips doon sa mga uupa ng place para sa inyong mga business establishment. So, eto na, yun na nga, nag-rent kami doon sa place na yun last October 2022. So, nag 1 year kami ng 2023 October. So, tapos lumipat kami ng February. So, second week of February. Yan, doon kami lumipat. Actually, second week ba o third week of February kami lumipat.
hindi ko na matandaan masyado guys kasi sa sobrang busy ng paglilipat, hindi ko na nakita yung mga dates. So, ito na nga. Yung place na yon is, kumbaga, parang hindi naman iba yung may-ari. Parang distance relative ng asawa ko. Tapos ngayon kasi namatay yung asawa niya, and then yung paupahan ng mga ano nila ng pwesto, kasi meron silang pwesto doon. Tapos yung isang area is walang nagre-rent yon. So tapos ngayon kinausap niya yung husband ko kasi nalaman niya na naghahanap kami ng ano, ng place na mauupahan para sa ano namin, sa barbershop namin. Kinausap niya yung husband ko na doon na lang sa kanya. Tapos ngayon, since kilala naman ng husband ko, matagal na, tapos sabi niya nga is distant relative, so hindi ko sure kung talagang distant relative, kasi yung asawa ko sabi, parang ganun din naman, pero hindi naman, actually yatang parang kinukonsidered lang distance relative kasi naging kaibigan nung biyenan ko yung ano, yung sila mag-asawa. And then, lumipat kami doon, kami na lahat nagpagawa ng place. Kasi sabi niya, wala siyang money na pampapagawa ng place. So, yun na, nagkaroon kami ng agreement na kami magpapagawa. Tapos, parang, ano, yung babayaran na lang niya sa amin. Kumbaga, ikakaltas doon sa monthly, ano, sa monthly na rent namin. So, yun nga, napagawa na namin. Until such time na, kasi dapat dalawang place yun eh. Yun sa barbershop and then yun sa salon. Tapos yun sa salon namin, na for women, hindi siya nagtagal kasi yung nakuha naming ano, mag-ano doon, like yung maggugupit, mag-i-spa, something ganon, umalis. So, ngayon wala na kaming mahanap na ibang mapagkakatiwalaan doon sa salon for women. So, ang ginawa namin, sabi ng asawa ko, mag-stay na lang kami sa barbershop kasi yun naman talaga ang ano niya, forte niya, yung barbershop. Tapos, so, yun ang ginawa namin. Tapos ngayon, sabi nung may-ari, hatiin na lang yung ano, hatiin na lang yung place. Di lumipat kami doon sa may salon kasi mas maganda yung sa may salon kasi na ano na namin yun, na tiles na namin, meron na siyang ano, na pinturahan, tapos ceiling, tapos yung paligid niya may wallpaper, as in maganda talaga. So yun sa kabila, yung sa may ano, hindi pa kasi namin tapos pagawa yun, kinuha nung may-ari, pinaupahan niya sa iba. So, ang nangyari, ang upa namin ng kaliit-liit na place, sakto lang for 1 chair ng barber. Tapos, ano, yun na. And then, etong nangyari no February, end of January, kararating lang ng asawa ko sa ano, sa pwesto. Ang saya-saya pa niya kasi ano nga, ang ngiti-ngiti pa niya, tapos yung bati niya pa doon sa mga tao doon sa place is ang saya kasi talagang ang ganda ng mood niya eh. Tapos biglang umano yung may-ari, nasabi ba naman ganun sa asawa ko, sabi niya, May, pataasan ko na yung ano, tataasan ko na yung renta nyo, sabi niya ganun. Tapos dinoble niya, so nagulat kami na sabi, ay hindi, nagulat pala yung asawa ko. Sabi niya, ha? Sabi niya gano'n, hindi mo man lang ako pinapasok sa ano, sa pwesto ko. Sabi niya gano'n. Sabi niya, okay Sabi niya, mag-usap tayo mamaya, sabi ng asawa ko. Tapos ngayon, tumawag sa akin agad yung asawa ko. Sabi ko, bakit gano'n? Ang taas agad nung ano niya, nung tinaas niya sa rent, naging ano, 100% yung ano, yung rent. Kung halimbawa, for example, 2,000, ginawa niya ng 4,000 yung ano, yung rent namin, pwera pa doon yung kuryente. So, wala naman kaming ginagamit na tubig kasi ang gamit naman namin tubig is mineral. Tapos, ano naman, hindi naman kami naguhugas. Tapos, yung mga labahin, inuuwi ko sa bahay. Dito ko nilalaban sa bahay. Tapos, yun, nung ano na, nung kinausap na namin
Tapos kinausap ko nga kasi biglang uminit yung ano ng asawa ko. Iba-iba ang dinadahilan niya. Andyan yung idahilan niya yung anak niya, yung apo niya, or something na gano'n. Na which is, hindi naman pala alam ng mga anak niya yung decision niya na gano'n. So, buti na lang na alala ko na yung doon sa area nung pamangkin niya, hindi na ginagamit yung pwesto. Dati kasing tindahan yun ng isda, yung mga pet shop. Kaya lang, tumigil na yung pamangkin niya kasi humina na rin since hindi na uso dahil nauso lang naman yung pag-aalaga ng mga isda-isda nung pandemic. So, yun, kinausap namin yung yung brother-in-law ng asawa ko kung pwedeng kami na lang ang pwesto doon. So, okay naman. So, yun na. Nagkaanuhan na yun nga, lilipat na lang kami doon. Tapos, kinausap ulit ng asawa ko yung yung may-ari nung inuupahan namin is nagalit siya. Ang dami niya nang sinasabi na hindi daw siya papayag, na ganun-ganun, na kailangan daw tapusin namin yung which is wala naman kami kontrata kasi naman yung loob namin na hindi kami nagkontrata kasi yun nga is hindi siya iba sa amin. Yung family na rin siya, 'di ba? So kumbaga yung trust namin, naibigay namin sa kanya 100% na which is hindi pala dapat na kahit family mo, dapat sa panahon ngayon, ang hirap mag-trust talaga. So, yun, sinabi ng asawa ko sa kanya, kung hindi tayo magkakaroon ng agreement, magpabarangay na lang tayo. Doon, natakot siya doon. No, sinabi namin na magpapabarangay kami. Bigla niyang kinausap yung mga anak niya kasi natakot nga siya. Tapos, kinausap yung asawa ko. Sinabi ng asawa ko kasi hindi makausap ng matino yung nanay ninyo. Si Rosette na lang ang kausapin nyo. Ako nga, para magkalinawan. Yun ang sinabi ko. Sinabi namin yun na ipapabarangay siya para magkaroon kami ng legal settlement. Kasi ang dami niyang sa amin ang dami niyang pambabayaran sa amin. Nandun yung yun nga, hindi pa niya natapos yung bayaran doon sa construction kasi kada magbabayad kami ng rent, ibabawas namin. Huwag niyo munang bawasan kasi may pupuntahan ako. Huwag niyo munang bawasan kasi may okasyon. So kami naman, kampante kami kasi binibigyan namin siya ng consideration kasi hindi naman siya iba sa amin. So that's it. Hanggang sa tumagal umabot na ng 1 year, more than a year, hindi niya pa natapos yung bayaran yung doon sa construction. Tapos nung sinabi namin yun, nagulat yung anak, excuse me po. Nagulat yung anak tsaka yung daughter-in-law niya na ganun pala, na may agreement pala na ganun. Tapos di ngayon, sabi ko, kung hindi papayag si nanay ninyo, dito na lang tayo mag-usap sa barangay para magkaroon tayo ng legal settlement. Yun na, naintindihan nung anak niya, to cut the story short, pinagalitan nila yung nanay nila na gano'n. So, yun, nagkaroon na ng agreement. Sabi ko, kung hindi kailangan magkaroon tayo ng permahan, kasi yun nga, yun sa nangyari ng una, dahil wala nga, yung trust nga namin, binigay namin sa kanya na hindi na kami gumawa ng gagawa ng kontrata, is medyo So, sabi ko ngayon, gawa tayo ng payments, agreement, para, yun nga, kasi hindi daw niya kayang bayaran ng buo, yung kulang niya pa sa amin. Sabi namin, sige, pagbibigyan ka namin ng parang staggered yung payment, pero magkakaroon tayo ng payment agreement. Ngayon, kapag hindi ka nagbayad doon sa nakalagay na date doon, issue na nga, magkakaroon tayo ng legal settlement sa barangay. So, okay na. Tapos ngayon biglang lumapit sa amin yung kasi nagulat sila, hindi namin kasi sinabi sa mga katabi namin na doon sa establishment na lilipat kami. Nagulat na lang sila, nagbabaklas na kami, naglilipat na kami doon ng gamit sa kabila. Tapos lagi nang sarading asawa ko doon kasi nandun na siya sa kabila. Ang niya is so, sa ikalawang street lang naman yung dilipatan namin. Na yun kasi inaayos doon, ganon. Gulat sila. Tapos kunento nila, sila rin pala sinabihan na patataasan din sila. Katulad nung isa, una nilang lipat doon is only 2.5.
Tapos, binigay sa kanila yung sa likod, ang sabing ganun, gamitin na lang nila. Pero, tapos, nung ginamit naman, nung nag-rent, biglang tinaasan sila. Kasi ginagamit daw nila, ang usapan lang nila, paggamit lang. So, since na nalipat yung ibang gamit doon nung nagre-rent, pumayag na sila. So, naging from 2,500, naging 4,000. Tapos, pagdating ng after 6 months nila, naging magkano to yung 6,000. Ngayon, kasabay sa amin, na itong January, tataasan na naman daw sila. Ginawa na silang 8,000 daw. Ang liit-liit. Ang isa pa namin palang problema doon sa, yung nire-rent namin, walang CR. Ngayon, kung minsan, kapag yung parang hindi maganda yung mood niya, di papasok ka pa doon sa CR, dadaan ka doon sa parang pwesto niya ng karinderya, kasi nasa likod yung CR. Ngayon, pag wala siya sa mood, sinasara niya agad yung daanan papunta dun sa CR. 4 o'clock, 5 o'clock, nandun kami until 7 o'clock. Di paano kung halimbawa magsi-CR kami, magwiwiwi kami, saan kami magwiwiwi? Di ba? Wala. Tapos nung one time, binigyan niya yung asawa ko ng susi, duplicate. Tapos after a week, sinabi niya, pinalitan niya naman ng susi ng kandado. Sabi niya wala daw niya kasi yung susi na misplace niya. So, hindi kami naniniwala na misplace niya, di ba? Nang ganon. Tapos yun, patas yung pharmacy na may kontrata sila. Yun, swerte nila kasi may kontrata sila. Ang rent nila is 8,000 a month. Gagawin daw niyang 12,000 na. Pero nalimutan niya na meron siyang meron silang kontrata for 3 years na hindi sila magtataas ng ng rent. So yun, hindi siya naka doon, hindi siya kumbaga doon sa pharmacy. Wala. Tapos yun na, kaya yun ang reason kung bakit kami lumipat ng pwesto ng barbershop. So, kaya naging busy ang mama ninyo, hindi ako nakapag-vlog, hindi ako nakapag-lakwatsa lately, kasi nga, hindi naging busy kami ngayon ng asawa ko to. So, ngayon, fully operated na uli, fully operation na ulit yung barbershop namin. So, yun, okay na siya. Kaya nakapagpahinga pinagpahinga na ako ng asawa ko ngayon. And then, yun nga, itong week naman ito, magiging busy ang mama ninyo sa mga meeting sa school nung anak ko kasi graduating siya sa senior high school. So, makakabag-vlog na ulit tayo outside. So, makakapag-share tayo. So, yun lang. Ang lesson learned lang dito sa nangyari sa amin is, yun nga, kahit na sa panahon ngayon, kahit na kamag-anak mo, distance relatives mo, or kaibigan mo, kailangan na talaga na magkaroon ng ang tawag dito, yung kasiguraduhan, lalo na sa mga rental na ganyan, na magkaroon talaga ng agreement, ng kontrata sa lease contract, para siguraduhan na susunod ang both parties sa mga napag-usapan. Yun ang lesson learned namin. Right now naman, doon sa inupahan namin, wala naman kami lease of contract doon kasi yung pwesto na yun is a family na. So, hindi mo na kailangan, talaga totaling family na talaga. Ang may-ari na nung pwesto na yun is yung family na ng asawa ko, sa kanila na yun. So, hindi mo na talaga kailangan ng lease of contract, diba? Alam naman kung sino magpapalis doon. Yung asawa ko na lang, palisin nila niya yung sarili niya doon. Na umalis ka na dyan. So, parang ganon. So, hindi na kailangan ng lease of contract doon. Kasi nga sa, na yun family na yun talaga. And then, yun lang guys. Tapos, ang doon is, ang hirap ngayon sa panahon ngayon na yung trust mo, tapos yung alam mo yun, kahit ka mag-anak mo or family mo, hindi na siya ganun ka when it comes to money, yan, sa pera, yan. Sa amin naman is okay lang naman sana ang taasan niya, pero nagulat kami na ganun 100% doble, tapos hindi ka satisfied doon sa yung place na nirerentahan mo, sa
tapos sa ganung kalaking babayaran mo. 'Di ba ikaw kung ano, 'di ba dapat kung magpapatayo ka sa ng pwestong ganun, dapat ang laging iniisip is yung CR, comfort room. 'Yun ang number 1 na kailangan ng tao eh, 'di ba? So, 'yun ang ano namin. So, kaya 'yun guys ang dahilan kung bakit hindi nakapag-vlog ang mama nyo lately. So, na-share ko lang sa inyo. So, 'yun guys, hopefully sana meron kayo natutunan sa ating sit down vlogs na kung magre-rent kayo ng place sa mga mga family nyo, friends, kahit na hindi nyo family friends, make sure na meron kayong list of agreement. Yan, contract. Yan, dapat number 1 yun. Tapos, tingnan nyo muna yung facilities nung i-rent nyo kung may access kayo, especially the CR, the water, and the electric. Sa electric, dapat kung isang kontador lang, magpalagay kayo ng submeter para walang na walang away doon sa yung pagbabayad ng kuryente, kasi kami yung talagang inuna namin, submeter. So, yun lang guys ang may share ko sa inyo sa na-experience namin ngayon sa pagre-rent. First time namin nag-experience ito sa pagre-rent ng place na talagang nagulat kami. Yun lang guys. At ano pa doon, hindi na iba sa amin yung inupahan namin, yung may-ari. So that it's lang guys ang ating vlog for today, ang ating sit down vlog. So yun lang ang ma-share ko sa inyo. Hopefully sana meron kayong nakuha man lang na tips or may maitulong man lang ako sa inyo sa pagkukuha ng pwesto. It's already 12:30 in the afternoon at nai-ready ko na rin pala yung aking lunch for today. Ang lunch ko is watermelon and 2 eggs. Hindi ako nagda-diet guys. Yung sinasabi mo nagda-diet, hindi talaga totally na magpapapayat ako. Pag nararamdaman ko lang na medyo bumibigat na ang weight ko, is nagno-no rice na ako. Tsaka isa pa sa mga ganitong age, medyo na tayo sa sa sugar level. Malakas ang magpataas ng sugar level ng rice. So, yun guys, kaya medyo subong. Ngayon is medyo muna ako sa rice. Less rice ako. Pero kumakain pa rin ako ng rice in the morning. Yung breakfast. Kasi sa breakfast, kailangan natin talaga ng energy para sa ating work sa buong araw. So, yun lang guys. I'm going to finish this vlog dahil kakain muna ako ng aking lunch. Medyo, gutom na ako. So, yun lang guys ang ating vlog for today. Thank you very much for joining me. Still joining me kahit na medyo hindi naging regular ulit yung ating upload ng vlogs for the past 2 weeks or 2 weeks. Yes, 2 weeks. Pagbigyan nyo muna ang mama ninyo. Basta, hindi ako nangangako. Basta pag meron tayong is mag-upload ang mama ninyo. Tapos ngayon, kung meron kayong gustong malaman or like yung mga new prices, yung mga lugar dito na pwede ninyong pasyalan pupunta kayo dito sa Bacolod City or ang katabing city ng Bacolod City is just comment down below. Yun. Thank you very much guys for always joining me on my videos and ating mga vlogs. Maraming salamat po sa inyo and God bless us all until our next video. Bye!